Dinoble pa ang pabuya para sa makapagtuturo sa #1 most wanted na si Atong Ang. Hindi pa rin nakikita ang puganting negosyante sa pagsuyod ng mga otoridad sa mansyon ng kanyang mga anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Bit-bit ang arrest warrant pinuntahan ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD ang mga mansyon ng anak ng negosyanteng si Atong Ang sa isang exclusive subdivision sa Makati. Una nilang pinuntahan ang mansyon ng anak na lalaki ni Ang. Unang humarap ang mga staff at caretaker. Kalaunan, dumating ang 3 legal counsel ng 68 taong gulang na pugante para tumanggap sa arrest warrant. Pinayagan ng mga abogado ni Ang na pumasok ang mga taga-NBI sa mansyon para mag-inspeksyon. Nag-ikot sila sa mga kwarto pati sa mga kotse na nakaparada. Sunod na pinuntahan ang bahay ng anak na babae ni Ang. Umabot ng 2 oras ang operasyon ng NBI OTCD. Pero sa huli, walang Atong Ang na nakita. May 5 arrest warrant nang inilabas ang 3 korte sa Laguna at Batangas laban sa puganteng iniuugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Pinakahuli dyan ang arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court mula sa San Pablo, Laguna. Nahaharap si Ang sa mabibigat na kasong may kaugnayan sa kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Wala ang mga anak ni Ang sa mga mansyon na tinungo ng NBI. Kasama na ngayon sa mga pinag-aaralan kung posibleng maglabas ng sabina ang NBI sa mga anak ng negosyante. The accused may be communicating with the family, with the children. Sabi ko nga, logical kasi that the immediate family will not be giving information as to the whereabouts of a family member na nagtatago from the lodge. Bukod sa mga kaanak ni Ang, nakikipag-ugnayan din ang NBI sa ibang personalidad na may koneksyon sa pugante. Muling lumutang ang pangalan ng mga aktres na sina Gretchen Barreto at Sunshine Cruz. Pero sabi ng NBI, I'd rather not comment on that, but there are efforts being performed by our operatives in order to attend to that matter. naniniwala ang NBI na nasa bansa pa rin ang pugante pero tinitignan na rin kung mayroon siyang foreign passport. We still stand by our earlier declaration na wala kaming natatanggap na very credible information na nakalabas po siya. Kung nakalabas na, there is no point in going around checking all of this, di ba? Dahil this will actually entail resources for the NBI. Ikinatuwa naman ng NBI ang anunsyo ng DILG na tumaas pa ang pabuya sa makakatulong sa paghahanap sa puganteng negosyante. So definitely 20 million is better than 10 million pesos. Because of the increase in the reward money, baka mas makatanggap tayo na mas additional at credible na information po. So we welcome that. Nagbabala naman ang NBI sa mga prank calls at mga text na magpapadala ng mga peking impormasyon o tip na manggugulo lang sa paghahanap kay Ang. Because of the SIM Card Registration Act, practically all operating SIM cards in the Philippines are registered already with the National Telecommunications Commission at saka ang ating mga telco. So we will be able to verify kung sinong tumatawag na nanggugulo lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.